Ito yung notes natin about hearsay statement. So, pag sinabi mong hearsay statement, ito yung mga statement na hindi totoo. Or sinabi lang para may masabi lang na yun yung totoo. Kadalasan, ang karakteristik ng hearsay statement out of court statement. So, ibig sabihin, hindi sinabi sa korte. At ito not admissible sa korte kasi nga out of court siya. So, yun yung key ingredient ng hearsay statement. However, may mga exceptions doon. Ang exceptions nito regularly maintained business records. So, kung ang business records mo, yung book of accounts mo, chart of accounts mo is regularly na maintained, hindi hearsay yon. Kasi pag ang business record mo hindi updated at hindi na related dun sa kasong pinag-uusapan, that is considered hearsay. So, yun, nalaman ko na may related pala to sa business, no? Public records. Pag sinabi mo public records, yung mga nakanotaryo o yung mga documents na galing sa government agencies. Mga memos and circular na galing sa government agencies. Okay? Prior testimony ng mga witness na unavailable. So, halimbawa may sakit yung witness, nagpapagaling. So, yung statement niya, exempted. Hindi siya mako-considered na hearsay kung siya talaga yung witness dun sa nangyari. Okay? And present sense impression. So, ibig sabihin, habang nangyayari yung event, diba, sunog o may pinatay, yung emotions niya valid. So, hindi siya hearsay kasi nakikita niya. Excited utterances. O yan, kapatid yan nung present day impressions. Kasi, natatakot ka, nai-stress ka, alam nga namang magsinungaling ka pa. No? Halos magkaroon ka na ng anxiety tsaka panic attack hearsay pa ba yun? Siyempre hindi na. Dying declarations, yung mga statement ng mga taong malapit ng mamatay. Tawag dun sa law, dying declarations and party opponent statement. So, halimbawa, meron kang kalaban, pwede nilang sabihin na hearsay yung sinasabi mo. Exception sa hearsay. So, pwede yung party opponent statement. Yun, hindi hearsay yun. Kasi, kaya kanila kinakalaban kasi alam nilang mali yung ginagawa mo. So, yun lang po.